Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaral Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ikatatlo sa buwan ng Hunyo, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa Sangguniang Panglungsod, naglabas ng resolusyon ng pagputol sa napipintong pagtaas ng taripa ng Calapan Waterworks. Congressman Arnan C. Panaligan nanawagan na mapataas pa ang antas ng functional literacy sa lalawigan. At sa Clau Foundation na mahagi ng libreng school supplies. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaral Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, inanunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA at 30 ng Mayo na opisyal nang nagsimula ang Southwest Monsoon o habagat sa bansa. Posible rin nila na magsimula ang tag-ulan sa loob ng susunod na 2 linggo. Inanunsyo na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAGASA at 30 ng Mayo na opisyal na nagsimula ang Southwest Monsoon o habagat sa bansa. Ito ay resulta ng kasulukuyang pagsusuri sa lagay ng panahon na nagpakita ng pagpapatuloy ng low-level southwesterly winds sa kanlurang bahagi ng Luzon, pati na rin ng pag-usbong ng frontal system sa pinakahilagang bahagi ng isla. Ayon sa PAGASA, habang humihina ang easterlies, nagsisilbing palatandaan ito na nagsisimula na ang panahon ng tag-ulan sa Pilipinas. Inaasahang habang mas nagiging dominante ang habagat, magkakaroon ng paminsan-minsang madalas na pag-ulan kabilang na ang mga thunderstorms, lalo na sa mga kanlurang bahagi ng bansa. Posible rin na magsimula ang tag-ulan sa loob ng susunod na 2 linggo. Maaaring maranasan din ang monsoon break o paghina ng hanging habagat. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at lahat ng ahensya na maghanda at mag-ingat laban sa posibleng epekto ng habagat tulad ng pagbaha at landslides na dulot ng malakas na pag-uulan. Southwest monsoon o habagat ang umiiral dito sa Luzon. Bunga nito, ang ating panahon ngayon, partly to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Bunga po nito ng Southwest Monsoon. Although sa ngayon, hindi pa dinideclare ng PAGASA yung simula ng tag-ulan. May criteria po ang PAGASA na sinusunod para maideklara ang tag-ulan. Nandyan yung 25 millimeters na magkakasunod na 3 araw na kailangan maka-accumulate siya ng 25 millimeters sa 5 istasyon, 5 to 8 stations dito sa western side of the country at pamula Ilocos Norte hanggang dito pababa hanggang Palawan. Samantala, kasabay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2025 to 2026 na mahagi ng libreng school supplies ang Clau Foundation Incorporation sa mga mag-aaral na nasa unang baitang sa ilang pampublikong paaralan sa iba't ibang bayan sa lungsod ng lalawigan. Layunin nito na matulungan ang mga magulang ng mga mag-aaral sa grade 1 na matustusan ang pangangailangan nila sa paaralan. Nagsimula na maghandog ng libreng school supplies ang Clau Foundation Incorporated sa 20 paaralan sa lalawigan. Sinimula ng pamamahagi nakaraang ika-31 ng Mayo na magtatapos hanggang ika-8 ng Hunyo para sa kanilang taunang programa na Balik Eskwela. Ang Clau Foundation ay isang non-government organization na ang adhikain ay maghatid ng serbisyong pang-ekonomiya upang mapaunlad ang buhay ng isang mamamayan at matugunan ang kahirapan. Ayon sa kinatawan ng Clau Foundation na si Jason Sobrimonte, pag-asa at oportunidad ang daladala ng Clau para sa mga mamamayan.
oportunidad na makapagtrabaho para din umunlad ang kanilang kabuhayan. Bukod sa kabuhayan, ang edukasyon din ang isa pang pinagtutuunan ng pansin ng organisasyon. Kaugnay nito, muli nilang isinagawa ang Balik Eskwela program kung saan namahagi ang grupo ng libreng school supply sa mga mag-aaral at tinatayang mahigit sa 800 mag-aaral ang nabiyayaan. Kabilang sa mga bayan na naging benepisyaryo ng programa ang Bako, Nauhan at ang lungsod ng Calapan. Buong pasasalamat naman tinanggap ng mga estudyante, magulang, gayon din ng mga guro at mga barangay officials ang munting tulong na ito mula sa nasabing foundation. Mensahe ni Sobre Montes sa mga batang naging benepisyaryo ng programa na maging inspirasyon sa kanila ang tulong na ito mula sa Saklaw Foundation. Dagdag pa niya na handa ang Saklaw na maging katuwang nila sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Tayo po ay nagsagawa uli ng taunang balik eskwela para sa mga piling paaralan dito sa Oriental Mindoro, lalong sa Kupigit, ang nasasakupan ng branch ng Calapan. Ito yung Calapan, Nauhan at ang Bako. At sa kasalukuyan, tayo ay mayroong kabuang bilang ng estudyante na mabibigyan ng kumpletong set ng school supplies at ito ay nasa humigit kumulang 800 piraso. At ngayon din ay ito ay may bilang na 20 eskwelahan na mapagkakaloban ng mga school supplies na ito. Para sa mga estudyante na makakatanggap ng ating mga ipagkakaloob na school supplies na ito, nawa ito ay maging mas lalo silang magkaroon ng inspirasyon sa pag-aaral at mas lalong sila ay magkaroon ng magandang pamumuhay. Dahil sa pag-aaral nila, sa unang baitang, nagsisimula ang kanilang pag-aaral. Sana dito sa unang hakbang ng kanilang pag-aaral, sila ay makatapos bilang isang estudyante. Ang tabayanan ay iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hiningi ni 1st District Representative Arnon Panaligan ang suporta at kolaborasyon sa pagitan ng magkakaugnay na ahensya, partikular ng Department of Education at pamahalaang lokal para sa pag-aksyon upang mapataas ang antas ng functional literacy sa lalawigan. Sa ginanap na Regional Data Dissemination Forum na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama na ang media at ilang pangkonsernadong individual, iniulat ni PSC Regional Director Lenny Rio Florido ang kalagayan ng basic literacy at functional literacy sa rehiyong Mimaropa. Dito aniya nanguna ang probinsya ng Romblon habang pumapangalawa naman ang Oriental Mindoro na may mababang antas ng functional literacy o populasyon sa lalawigan
pananaligan na marunong bumasa, sumulat, mag-compute at makaunawa ng binabasa. Dahil dito, hiningi ni 1st District Representative Arnan Panaligan ang suporta at kolaborasyon sa pagitan ng magkakaugnay na ahensya, partikular na Department of Education at pamahalaan lokal para sa pag-aksyon upang mapataas ang antas nito sa lalawigan. So how will we do this? No? Improve, of course. Improve our basic education, higher education. Lahat yan. This is a job only of DepEd or CHED. Local governments have a very important role to play. No? Although education is supposed to be a function of the national government, DepEd in the case of basic ed, and CHED in the case of higher ed, the LGUs can play a vital role in improving the quality of education in our country. Samantala, naging panauhing tagapagsalita rin sa nasabing forum sina PSA Mimaropa Chief Statistical Specialist Maria Lizelle Magbojos, DepEd Chief Education Supervisor Gloria Cruz at DEMD Chief Economic Development Specialist Emerson Kim Lineses. Samantala, on mass motion, ipinasa ng Sangguniang Panglungsod ang Resolution Number 1204. Mariing tumutol sa napipintong pagtaas ng taripa ng Calapan Waterworks base na rin sa pinagkaloob ditong Provisional Authority mula sa National Water Resources Board o NWRB. Ang detalye sa report na ito. On mass motion, ipinasa ng Sangguniang Panlungsod ang Resolution Number 1204 na maring tumututong sa napipintong pagtaas ng taripa ng Calapan Waterworks base na rin sa ipinagkaloob ditong Provisional Authority mula sa National Water Resources Board o NWRB. Ayon sa nabanggit na kumpanya, simula Hunyo ng taong 2025, magkakaroon na ng pagbabago sa taripa kung saan ay umani ito ng batikos mula sa mga consumers. Sa panayam ng Newsline kay re-elected Vice Mayor Bing Ignacio, sinabi niya na sa pagtaas sa naturang taripa ay lubhang makakaapekto sa mga Calapeño, lalo na ang mga nasa marginalized sector. Marami rin anya silang natatanggap na reklamo kaugnay sa serbisyo nito. Nagpasa ng resolution opposing the increase ng rates ng Calapan Water. The whole sanggunian, it's is opposing the increase. So yun lang yung talagang gusto ng ating mga kababayan. But sana tingnan din natin na on the other side, meron naman itong mga kababayan natin na nagtatrabaho rin sa Calapan Water, no? Dapat yun ang mabalanse natin. And you're right na dapat nagka-hearing muna before the opposition. But I think dahil siguro ang council ay yun ang gusto nila na talagang i-oppose na kagad yung increase, nagbigay kagad na opposition, no? But kasi kaya sila nag-oppose agad because the rates were increased already. Tama ba na increase na no? So kaya nag-oppose sila. But ito lang yung sa akin dyan, Jake. It's still provisional. The rate increase is still provisional. So, pwede pa rin. No? So, ngayon, inaayos namin, sineset namin yung hearing regarding the rate increase. Ipinaliwanag rin ni Vice Mayor Ignacio na February 2025 nang magpadala ng liham ang Calapan Waterworks sa Sangguniang Panlungsod. Subalit hindi nila ito natalakay dahil na rin sa kinaharap nilang usapin kaugnay sa budget ng pamahalaang lungsod. Ito ay base na rin sa itinatakda ng Section 323 ng Local Government Code. Ganun pa man ay ipinadala nila ang nasabing usapin aniya sa tanggapan ng City Legal Office para sa agarang aksyon para dito. What happened, nung binabalikan ko yung sulat, they wrote us sa tingin ko nung Feb. Ang problema, Jake, nung Feb, hindi kami makatakel ng kahit anong agenda because of the budget. Hindi pa naipapasa yung budget, yung mga hinihingi namin na documents because of so many lump sum items dun sa budget, ayaw ibigay ng executive. Because wala kaming budget, hindi nga maka-agenda. So ngayon, anong sinulatan kami, hindi namin ma-agenda sa
sa session namin na may rate increase ang Calapan Water. So, kailan nangyari na ang problema doon, Feb sila sumulat, March 10 magkakaroon ng hearing pala nung Feb na hindi namin ma-agenda. Nung March pala, we wrote a letter to the executive, to the legal office. Kasi, Jake, ang talagang nag-uupo siya at nagre-reklamo niyan dapat sa NWRB ay ang executive. Umaasa si Vice Mayor Bim Ignacio. Ganun rin ang lahat ng konsehalis na lungsod ng Calapan na sa pamamagitan ng kanilang pinagtibay na resolusyon ay didinggin ng kanilang kahilingan na repasuhin ng NWRB ang provisional authority na ipinagkaloob sa nabanggitang kumpanya at magsagawa ng konsultasyon upang marinig naman ang boses ng mamamayang Calapeño. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa huling linggo ng buwan ng Mayo, tuloy-tuloy pa rin ang naganap ng mga Santa Cruzan sa iba't ibang lugar, tampok ang mga naggagandahang sagala kasama ang kanilang mga konsorte at ang buong komunidad. Ika-30 ng Mayo nang isagawa muli ng Bayanihan Village ng Barangay Lalod sa lungsod ng Calapan ang kanilang Santa Cruzan, kung saan pinangunahan ito ng mga kabataan at ng kanilang komunidad. Pasado 5 ng hapon, nagsimula na ang libot sa nasabing lugar ng mga naggagandahang sagala kasama ang kanya-kanyang mga konsorte. Ang Flores de Mayo ay isa lamang sa taunang aktibidad na isinasagawa sa Bayanihan Village. Aktibo ang komunidad sa mga ganitong gawain na anila ay mahalaga upang mapanatili ang kinamulatang tradisyon at kultura ng ating lahi. Sa naganap na Santa Cruzan, matagumpay na naipakita ng naturang komunidad ang kanilang pagkakaisa at ganun rin ang masiglang pagkilos ng mga kabataan dito. Matapos ang libot ay agad namang isinagawa ang pag-aalin ng bulaklak kay Inang Maria ng mga sagala at konsorte. Bilang pasasalamat na rin sa lahat na nakibahagi sa kanilang Santa Cruzan, isang simpleng salo-salo ang kanilang pinagsaluhan o ang tinatawag na pasandal.
Bagamat nasa modernong panahon na tayo, sinasalamin pa rin ng pagdaraos ng Flores de Mayo sa bawat barangay ang tradisyon at makulay na kultura ng ating bansa. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Virgen Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman. Luwasan mo na ngayon walang nakakaalaan. Katamis-tamis ang puso ni Jesus, iligtas mo kami. Pagkalooban mo po ng kapayapaan ng buong daigdig, lalong-lalo na ang Pilipinas. Pagbalik loobin mo po ang mga makasalanan. Ituloy mo po sa duro mo po sa amin. Patungo sa iyo. Lubukan mo kami ng pagpapalang puso na ubod ng linis. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, panalangin mo kami ng Samantala, silipin natin ang presyo ng mga paunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch.
ating public advisory, tunghayan po natin ito. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.